So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito nga yung inaakala ko kasi 'di ba si Vice President Sara Duterte noon, naghayag na mas maganda na umattend daw siya sa right forum kung sakali man daw po siyang i-impeach. So ngayon, mag-undergo itong si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, which is kailangan ng presence niya. Kasi kung matatandaan ninyo, mga minamahal, sinabi ni VP Sara na much better na yung ganon para nandoon ako sa right forum kasi 'di ba ang sabi niya ginigipit, iniipit daw po mga minamahal, hinaharas yung kanyang mga trabahante sa OVP at doon nga po sa DepEd. So much better na daw po sa right forum sila magharap-harap para patunayan niya na yung mga allegations sa kanya ay hindi totoo at pinupolitika lamang daw siya. Ngunit, ang problema kasi dito, mga minamahal, ngayon naglaban bawi itong si VP Sara, which is nakaka-disappoint. Kasi like parang ang tapang niya dati, tapos habang papalapit ng papalapit yung impeachment, nangyari na nga yung impeachment, parang atras abante na yung kanyang mga statement. Noong mga panahon na hindi pa nai-impeach, itong si VP Sara Duterte, sinasabi niya na, eto nga, pakinggan niyo yung sinasabi niya before. That mag-activate lang yung pagpasok nila or pag-onboard nila once matanggap po yung copies ng articles of impeachment. Oh. So hindi ko pa siya natatanggap. Hindi pa ako binibigyan officially ng copy noon. So wala pang official arrangement, professional arrangement with the lawyers. Pero on standby sila. Sino sila guys? Hindi ko na lang muna kasi pangalanan, but I'm sure in the coming days, kung ano man yung mangyari, no, malalaman din natin kung sino sila. So I believe, para sa akin lang, posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters. No? Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Rinig din nyo, wait lang. Meron kasi Rinig ninyo, right way, right avenue daw, mga minamahal. Tingnan nyo parinig natin sa inyo ulit. Yung sinabi ni VP Sara Duterte na right venue daw po. Tingnan nyo parinig natin ulit. kasi kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment, no? So pwedeng sundan yon and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. Oh. Tama naman yung sinabi ni Sara Duterte na sa article of impeachment may mga nakalagay doon, nakalatag kung bakit ba siya gustong i-impeach. Diba? Tapos right avenue yun para masagot niya yung mga katanungan. Ngunit dito ako nagtaka. Sa kanyang naging sagot, mga minamahal, noong nagpa-press conference siya, yung nagpa-briefing. Kasi parang umaatras na itong si VP Sara Duterte. Pakinggan ninyo mga minamahal Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad para magbitiw sa pwesto. Pero ngayon pa lang, tila maalat na siya sa posibilidad na dumalo sa impeachment court. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Hindi. No. So, kung pwede namang hindi umattend at pwede naman daw, according sa kanya, hindi na lang daw siya dadalo. Kasi sabi niya, baka daw ma-intimidate yung mga tao doon sa kanya. Like, how? Paano? Ganun ba kalakas yung presence mo para ma-intimidate yung mga prosecutors? Hindi. To be honest gaano ba kalakas yung presence mo para ma-intimidate yung mga senator judge, yung prosecutor? Hindi lang yun, yung Chief Justice din. Ganun ba kalakas yung tingin mo sa sarili mo? Ganun ka ba sa sobrang hangin na para ma-intimidate mo yung mga tao, 'di ba? Sa'yo? Like, napapaisip ako kay VP Sara Duterte, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung mapapansin ninyo, yung mga dating statement niya, yung mga dating niyang statement at tapang-tapang niya, pero ngayon nakikita natin na
Parang nandoon na yung weakness pero gusto niyang ipakita na dapat sila yung na-intimidate sa kanya. Parang nang-aasar, which is, okay, sige, parte na din yan ng pang-aasar ninyo. Pero mapapansin ninyo, mga minamahal, na nandoon na yung weakness ni VP Sara. Naamoy ko na nandoon na rin yung kanyang weakness kasi hindi na siya dadalo, hindi na siya a-attend. Kasi sa tingin niya, mga minamahal, I think, may ipit siya dun eh. Kasi unang-una, tatanungin yung patungkol sa kanyang unexplained wealth. Sagutin mo yung unexplained wealth mo. O, kung totoo bang may mga tinatagong yaman. Yan yung mga itatanong sa kanya. Nakalagay yan sa article of impeachment. Yung unexplained wealth mo. Patunayan mo kung totoo ang mga, patunayan mo sa mga nag-aakusa sa'yo na hindi totoo yung mga paratang. Kaya nga lang, mga minamahal, paano mapapatunayan ni Sara Duterte ang kanyang sarili kung in the first place, hindi siya dadalo sa impeachment trial? Diba? Patunayan mo yung sarili mo na malinis ka. Diba? Yan lang naman yung punto natin dito. Patunayan mo yung sarili mo na napakalinis mo at parang pinupolitika ka lang nila. Kasi tingnan mo, ikaw yung pinakamalakas, diba? Di umano, sabi, sa mga contenders sa darating na 2028 election. Patunayan mo yung sinasabi mo na pinupolitika ka lang nila. Diba? O, pangalawa dito, yung threat. Diba? Yung assassination threat. Patunayan mo, kasi yan yung pinakauna nakalagay sa article of impeachment, yung threat. Patunayan mo na totoong mayroong threat sa buhay mo. Kaya mo nasabi na gusto mong ipapatay si PBBM, gusto mong ipapatay si First Lady, at itong si House Speaker. Patunayan mo na meron talagang nagtitreat sa'yo. Sino yung nagtitreat sa'yo? Kailan ka tinref? Bakit hindi alam ng mga VSPG mo? Ba't hindi mo nireport? Di ba? Para nang natutulungan ka pa ng gobyerno. Kaya nga lang, paano natin maririnig ang kasagutan, mga minamahal, kung si VP Sara na mismo ang nagsabi na mukhang malabo, nadadalo siya, kasi ang sabi niya, pwede naman daw na hindi, at baka ma-intimidate pa sa kanya yung mga tao doon. Gets ninyo, mga minamahal? Grabing kahiyan tong ginawa ni Sara Duterte. Nakakahiya. To be honest, yung nagtatapang-tapangan ka, pero wala ka naman palang ibubuga, wag na lang. Diba, kung wala ka din naman palang ibubuga, wag na lang. Nakakahiya yun eh. Diba na, ang lakas mo makapagsabi noon na, wag. Diba, mas maganda yung doon sa proper forum. Doon dapat, doon nararapat. Para nang napapag-uusapan yung mga bagay ng masinsinan, para nang hindi hinaharas yung mga trabahante ko sa OVP at trabahante ko sa DepEd. Kaya nga lang, nung na-impeach na siya, ba't tila baga nagbago na? Parang ganun din yung nangyari sa NBI, diba? Sabi niya, sige, i-report niya sa NBI. Tapos nung nandyan na yung NBI, hindi naman dumalo. Hindi sumipot. Oh, ano yun? Diba? Mga minamahal, nakakaloka to. Like parang, nangungupal ka ba? Nananarantado ka ba? VP Sara? Diba, paras ka lang din sa ama mo na ang lakas magsabi noon ng maglalagay daw ng flag doon sa West Philippine Sea, sakay ng jet ski. Sumakay ba? Di ba hindi? Sinungaling eh. Hindi marunong sa tinatawag na isang salita, which is talagang sobrang disappointment na ang ginagawa ng mga Duterteinians sa atin. Ayaw niyang dumalo kasi alam niyang may ipit siya. Ayaw niyang dumalo kasi alam niyang masusunog siya. Ayaw niyang dumalo kasi merong matutuklasan na bago sa kanya. Diba? So, dapat makonvict na yan si VP Sara Duterte. Ang problema dito, kupal din yung ibang mga senador. Diba? Mga minamahal. Pero yung punta naman natin dito, kasi junto pa naman yung resume ng impeachment trial, I think malaking tulong din kapag hindi makapasok sa Magic 12 yung mga senatorial slate nila. Kaya wag yung iboboto. Diba? Yung nandyan sa PDP. Kasi walang ibang boto yan, kundi i-acquit nila itong si VP Sara Duterte. Na, mga minamahal, yun lang po. Diba? Anyway, pahingi lang po ako ng comments. Siyempre, kailangan ko ng comments, likes. Yan, mahalaga yung likes ninyo. And, pakishare na tong video na to. And don't forget to click the subscribe button, mga minamahala. Tapos, hit the notification bell. Always, mga minamahal, i-hit nyo yung notification bell
para nanonotify kayo sa mga video na ipapalabas natin. Yun lamang po, ingat mga kababayan.